Presidente ng inyong samahan, Vice President Bautista Puts Castelo, Secretary Nestor Redoblado, Treasurer Caridad Karim Vega, Auditor Jose Joe Hueco, at mga board members, Joel Herrera, William Aragdon, Rene Carrillo, Cesario Zamora, Eduardo Pedraza, Cynthia Angeles, Antonio Dosa, Rosalinda Valenzuela, Teresita Redoblado, at Roberto Pedraza. Palakpakan natin ang lahat ng inyong mga asya. Ito po ang inyong Congressman Roy Lugoles na ang okasyon o walang okasyon ay naririto sa inyo. Nakikita niyo palakad-lakad dito, anumang oras, gabi, kahit na kalagitnaan ng araw, tanghaling tapat, nandito po ang inyong kongresista Roy Lugoles na matalaw parati sa inyo. Patuloy po ang aking serbisyo sa mga bata na nandito. Sino nag-aaral sa San Antonio Elementary School? Ayan, San Antonio Elementary School. Pinagawa tayong Coliseum dyan para sa gano'n, para sa mga magulang. Pag umulan, umaampon, hindi kayo mag-aalala na nababasa ang inyong anak. Serbisyo po yan ni Congressman Goles para sa inyo. Yan ang unang-unang ginawa sa buong Pilipinas na ang campus ay nilagyan ng bubong, high class pa na bubong, polycarbonate na bubong. Patuloy din ang pagpapagawa ng school buildings sa inyo dito sa San Antonio Elementary School. Yung kalye sa sukat, tuloy-tuloy ang pagpapakinis ng sukat. At para sa mga bata, hindi pa pinapanganak yung mga bata ito. Meron silang forsing, nandito na. Noong una, itong kalye nyo rito, grabe. Pag kayo pupunta dyan sa may jaka, para kayong umakyat sa hinunugang taktak. Tama? Pag umambon, umulan, para hinunugang taktak yung lugar na yan. Kaya alam ni Congressman Goles yan, sapagkat panay ang dalaw ko. Kaya naman magkaroon ng pagkakataon, mula po sa jaka, paikot dito sa Fatima hanggang sa Santa Cecilia ay pinasimento ni Congressman Goles ang inyong lugar. Ngayon, simentado na. Hindi na kayo napumuntikan. Yung mga naglalakad doon sa may Santa Cecilia, napansin nyo, pero medyo nasira ngayon dyan. Sapagkat masyadong malalaki na truck ang dumadaan doon. Bukod dyan, medyo binabaha pa. Huwag kayo mag-alala. Sapagkat magkakaroon na ng bidding project na naman ni Congressman Goles, ipapaayos natin yung dulo ng Santa Cecilia at alam ko na dinadaanan nyo rin. Paglilingkod din yan ni Congressman Goles para sa inyo. Yung pong madalas ako dito, merong sinampalan na namamatay. Ayoko sabihin, pero siyempre hindi natin maiwasan. Kasama sa buhay yan, merong pumapanaw. May nakapurol dito, may nakapurol din banda, may nakapurol dito. Parati po nandito ang inyong congressman para makiramay sa inyo. At hindi lamang makiramay, kundi meron pang libreng palibig. Libre para sa inyo. Yan ay ginagawa dito lamang po sa 2nd District ng Parañaque. Ginagawa ang libreng palibig niya. Ako'y nalulungkot at ang kababayan natin sa Parañaque City ay ginagawa ng bilingkuran sapagkat hindi po pwedeng ibitin natin yung londo para sa ibang distrito. PGH, marami rin sa inyo ang nagpupunta sa amin para magpagamot sa PGH. Yan ay tuloy-tuloy na pagtulong ng inyong congressman at ng konsihal Rico Goles para sa inyo na nakakasakit. Hindi rin maiwasan. Isa nga pala, kaya wala rito si konsihal Rico Goles sapagkat siya ay nasa Bohol ngayon. Sino pong taga-Bohol dito? Sigurado maraming taga-Bohol dito. Pasensya na kayo sapagkat nagkataon yung mga kawat ng 1st District ng Parañaque ay nagbibiyahe. Meron silang lakbay-aral. Nandun sila sa Bohol ngayon at sapagkat ang aking may bahay at si Rico ay taga-Bohol. Pinarapat nila na samahan yung ating mga kagawad sa 1st District doon sa Bohol. Sapagkat nagkataon yung bahay na pupunta nila, yung
spot. Ang mayor doon ay nagkataon pinsan po kung si Hal Rico Goles. Kaya kailangan nandun siya. Kaya nagpapa-umingi siya ng pasensya sa inyo. Hindi siya makakadalo dito sa importanteng induction nito na ang i-induct na presidente ulit ay isang mabuting kaibigan ni Konsihal Rico Goles yung Porcel. Marami pa tayong mga serbisyo. Gusto ko rin iulat sa inyo ng inyong congressman hanggang ngayon wala pa rin absent sa Kamara na representante. 100% perfect attendance. Ay mga bata, dapat tularan niya yan sa inyong eskwela. Huwag kayo maka-absent. Tapos na yata ang inyong school, no? Huwag kayo maka-absent. Kaya si Congressman Goles talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Pero kahit na nagtatrabaho sa Kamara ng Representante, hindi maka-absent doon, parati pa rin nandito sa ating distrito. Kaya kayo mismo ang saksi dyan, ikita niyo ako na malakad-lakad dito. Tuloy din po ang aking pagkipaglaban. Dalawang pong malaking laban na ginawa ni Congressman Goles. Siguro nakikita niyo yan sa telebisyon. Una, yung pong si General Garcia na ngayon inaukusahan na nag-plunder ng daang milyong piso. Ang nagsimula ng investigasyon niyan ay walang iba kundi ang inyong Congressman Roy Goles. Sapagkat yan, ang utos niya sa akin, maglingkod at walang takot. Kaya kahit na 2-star general, dinara po ng inyong Congressman. Ganyan maglingkod ang inyong Congressman Roy Goles. Noong pinapanukala na i-activate ang Bataan Nuclear Power Plant, merong malaking mga negosyante na gusto i-activate yung nuclear plant. Ang unang-unang tumayo laban dyan ay yung Congressman Roy Goles. Sapagkat nag-aalala ko na kung magkaroon ng sakuna, kasi tayo madadamay dito. Alam niyo ba na napakalapit ng Parañaque sa Bataan? Ang Bataan Parañaque mas malapit sa Bataan kaysa sa iba sa Pales. Akala nila malayo tayo. Napakalapit po. We are only about 70 kilometers. Yung nangyayari sa Japan ngayon, doon sa Fukushima, ano ang sinabi nila? 80 kilometer radius. Delikadong lugar. Tayo, 70 kilometers mula sa Bataan. Kaya hindi po tayo dapat pumayag na ma-activate yung Bataan Nuclear Plant. Magtitipid tayo ng ilang piso para sa elektrisidad. Ang kapalit naman yan, eh baka magkaroon tayo ng radiation dito at magkaroon ng maraming sakit dito po sa Metro Manila, lalo na sa Parañaque. Kaya sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Roy Goles, nakikibahagi sa inyong mga bagong induct na mga opisyal. Binabati ko sila at